Sa linggong ito, pag-uusapan po natin ang tungkol sa CLSU o Central Luzon State University. At para po sa araw na ito, alamin natin ang tungkol sa kanilang Small Ruminant Center dito po sa Ulat, Pangmulat. Ang Central Luzon State University ay isa sa mga nagsasagawa ng pagsasaliksik patungkol sa mga iba't ibang aspeto ng siyensya katulad ng agrikultura. At isa sa mga ipinagmamalaki ng CLSU ay ang kanilang Small Ruminant Center na kinilala ng Philippine Council for Agriculture, Forestry and Natural Resources Research and Development o PCARD bilang kauna-unahang center for research excellence ng mga kambing. Ang Small Ruminant Center ay ang kahulugan nito ay ang pag-aalaga ng kambing at ng tupa para mapalaganap ang mga makabagong teknolohiya para sa ikauunlad ng goat and sheep industry. Napili rin ang CLSU bilang quarantine site ng mga kambing at tupa dahil sa magandang facilities at maayos na husbandry practices dito, gaya ng tamang pagpapakain at health management ng mga hayop. Ang aming ginagawa dito sa Small Ruminant Center ay may continuum simula sa pag-aalaga ng mga halaman na pinapakain, mga makabagong lahi ng kambing, mga pag-aalaga ng iba't ibang uri ng lahi ng kambing na makikita lamang dito sa Central Luzon State University. Pagdating naman sa diet ng mga kambing, ang legumes daw na siksik sa protina ang pinakamainam na gawing goat feed. Kabilang rito ang mga tinatawag nilang sisbania at rensoni. Napag-aralan din nila na para iwas sakit ang mga kambing, dapat regular silang ginagatasan. Yung kambing po, after namin mag-weaning ng mga babies nila, tinutuloy pa rin po namin paggagatas kasi 3 to 4 or 3 to 5 months silang dire-diretso pa rin maggagatas. So pag hindi po kasi inalis yung mga gatas nila, pwede silang magkaroon ng sakit, titigas yung milk doon sa loob and then magiging mastitis. So every day, binabawasan pa rin po namin sila. Ang aming nire-rekomenda ay ang kambing at ang tupa ay ang magiging meat, milk, and source of money in the future. Siya ay nakaakibat sa ating mga environmental factors. For example, siya ang isa sa mga lahat ng hayop na magiging pwedeng organically produced. Ibig sabihin, dahil ipil-ipil, kakawate at saka mga pagkain na hindi o walang infusion ng chemicals ay po pwede sa kambing. At ang pag-aalaga ay napakadali compared sa ibang hayop. Marami pang nais alamin ang mga tao sa Small Ruminant Center tungkol sa mga kambing at tupa. Kaya naman patuloy pa rin ang kanilang pananaliksik para ang kaalamang kanilang maikakalap, mapakikinabangan ng bansa. Talaga namang isang magandang adhikainang ipinapakita ng CLSU o Central Luzon State University pagdating sa pag-aalaga sa mga hayop, kagaya po ng mga kambing at tupa. Ngayon naman, dumako na po tayo sa lagay ng panahon sa susunod na 3 araw. Diyan po sa Baguio City, makakaranas pa rin po ng mga pag-ulan o pagkidlat, pagkulog simula bukas hanggang sa Biyernes. Dito naman sa atin sa Metro Manila, magiging partly cloudy with brief rain showers or thunderstorms simula bukas hanggang sa Friday. Diyan naman po sa Metro Cebu, makakaranas pa rin po ng mga pag-ulan o pagkidlat, pagkulog simula bukas po yan hanggang sa darating na Biyernes. Sa Metro Davao, maghanda lagi ng panangga sa ulan dahil nandyan pa rin po ang chances of rain simula bukas hanggang sa Friday. At para naman sa mga taga Zamboanga City, may mga kaulapan po na maaaring magdala ng rain showers or thunderstorms simula Wednesday hanggang sa Friday. Ngayon naman, dumako na po tayo sa lagay ng panahon sa tourist destinations ng bansa.
Diyan po sa Anilao, Batangas at maging sa Puerto Galera, mainit po ang panahon. Yan ay 24 to 35 degrees Celsius. At dito naman po sa Banawe Rice Terraces, merong 15 to 26 degrees Celsius. Mataas din po ang temperatura sa El Nido, Palawan. Yan po ay 26 to 34 degrees Celsius. At dito naman po sa Camiguin Island, meron pong 23 to 33 degrees Celsius. Kailan nga ba ang tamang panahon para bumili ng mga school supplies dahil palapit na po ang panahon ng pasukan? Alamin niyan dito sa Tamang Oras. Bagamat nasa gitna pa tayo ng bakasyon, dapat isaalang-alang na isang buwan na lang, pasukan na ulit. Kaya naman dapat umpisahan na ang paghahanda para rito. Bumili ng school supplies isang buwan bago magpasukan para hindi na makipagsabayan sa iba pang mga mamimili. Kapag maaga kang mag-shopping, mas marami ka ring mapagpipili ang mga gamit. Ito rin ang panahon kung kailan nagkakaroon ng mga sale sa mga pamilihan. Pero bago mag-shopping, ilista muna ang mga dapat bilhin para siguradong kumpleto ang mga bibilhin at para na rin maplano ng maayos ang budget. Umpisahan na ang paghahanda sa pasukan. Maagang bilhin ang school supplies.